Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ayun, welcome back to the channel. Ibinunyag ni Pangulong BBM na tinangka umano ng kampo ni Zaldico na i-blackmail siya. And dahil sa Pangulo, lumapit ang abogado ni Ko at nakiusap na hindi na maglalabas ng mga expose videos ang dating kongresista kung hindi kakansilahin ang passport niya. Kagabi sumagot ang Pangulo at mariing sinabi ni BBM na I do not negotiate with criminals. Tiniyak niya kakansilahin pa rin ang passport ni Ko at hindi na ito makakatakas sa hustisya, maglabas man ito ng maraming videos. Itinanggi ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain ang mga aligasyon niya. Anya completely untrue o walang katotohanan na nakipag-negotiate sila sa gobyerno at wala silang control sa paglabas ng mga video. Sa serye ng mga video, inakusahan ni Ko sina Pangulong Ferdinand Marcos at Speaker Romualdez Sandro Marcos ng bilyon-bilyong pisong kickback at corruption mula sa mga flood control projects at budget insertions. Tinawag ni PCO Yusek Claire Castro na hearsay at kasinungalingan ang mga paratang. Bumanat din ito na ang paiba-ibang kwento ni Ko ay kasing bilis ng pag-iiba ng kanyang hairstyle sa mga video. Sinabi ni Ombudsman Remulla at Assistant Ombudsman Clavano na walang bigat ang mga video ni Ko bilang ebidensya hanggat hindi ito umuwi sa Pilipinas at manumpa sa korte. Naglabas ang ombudsman ng utos na pagbawalang bumiyahe sa ibang bansa ang 77 individuals, kabilang ang mga senador at kongresista na iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. So yan, anong masasabi ninyo sa balutang ito? Put it down in the comments below. Thank you so much for watching. Stay safe everyone.